Kabanata 231. Pwede mo ba kaming ibaba? Tanong ni Zachary habang tinatakpan ang mukha. Ayaw niyang hinahalikan siya ng iba. Uncle Sean, Uncle Kingsley, itigil mo na ang pananakot sa mga nakababatang kapatid ko. Tiningnan sila ni Gavin ng masama. Napakurap si Sean at tinitigan si Gavin. Ikaw Gavin, nasaan ang ate mo? Mga maliliit na lalaki lang ang nakikita ko. Pero wala akong nakikitang babae. Napaka-curious din ni Kingsley. Tiningnan niya silang lahat ng mabuti, ngunit wala siyang makitang babae kahit saan. Hindi kaya may isa pang hindi natin alam. Sasabihin namin sa iyo kung ibababa mo kami, palihim na sabi ni Oliver. Nag-aatubili sina Sean at Kingsley na pabayaan sila. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay pinababa nila ang mga bata at ginulo ang kanilang buhok. Maaari mo bang sabihin sa amin ngayon? Marahang kinurot ni Kingsley ang pisngi ni Jasper at tumingin sa 5 adorable na bata. Ang gaganda talaga ng mga anak ni Benjamin. Kamukha nila siya noong maliit pa siya. Hindi na napigilan ni Sean ang sarili at kinurot din ang pisngi ni Jessie. Tumakbo si Jessie at nagtago sa likod ng kapatid. Tumakbo silang 5 at sabay-sabay na nagsabi, hindi namin sasabihin sa iyo. Napataas ang kilay ni Sean at Kingsley sa sinabi ng mga bata. Pinaglaruan kami ng mga maliliit. Sa kabila nito, sila, hindi man lang sila nagalit at tuwang-tuwa silang tumingin sa mga maliliit. O baka naman wala kang kapatid at sinasadya mo kaming nagsinungaling? Tanong ng mga matatanda. Hindi kami nagsinungaling. Totoo naman. Kontra ni Jasper. Nagniningning ang mga mata ni Zachary habang sinasabi, tingnan natin kung malalaman mo kung sino sa atin ang babae. Naniwala sina Sean at Kingsley sa kanya at sinimulan silang suriin muli ang lahat. Lahat sila mukhang lalaki, baka ikaw, sabi ni Kingsley kay Jessie. Pagkasabi pa lang niya ay nagulat ang lahat ng bata. Nagulat si Kingsley, nakuha ko ba ito ng tama? Tanong niya at binuhat si Jessie. Tiningnan siya ni Jessie gamit ang malalaki at mabilog nitong mata at mapupulang pisngi. Hay, Ginoo, babae ako. Oh, ang cute mo, bulalas ni Kingsley at hinawakan ang chubby cheeks niya. Siya ay lubos na nanalo sa kanya. Sweetheart, anong pangalan mo? Ako si Jessie York. Mom and the boys call me Jessie. Sagot niya. Bakit parang lalaki ang suot mo? Tanong ni Sean sabay tapik sa ulo niya. Iyon ay dahil sinabi sa akin ni Mommy na hindi ako manganib kung magsuot ako ng kaparehong damit ng aking mga kapatid at magmumukha akong lalaki. Well, totoo naman. She looks so adorable kahit nakasuot siya na parang lalaki. Siguradong maaagaw siya kung magsusuot siya ng damit na pambabae. Hindi pa rin alam ni Benjamin ang tungkol sa kanya, kaya hindi mo dapat sabihin sa kanya, okay. Ito ang aming sikreto, paalala ni Zachary sa kanila. Sina Sean at Kingsley ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Labis silang nasasabik na malaman ang isang bagay na hindi alam ni Benjamin. Okay, agad naman silang pumayag. Ano naman sa inyo? Ano ang iyong mga pangalan? Patuloy nilang tanong habang nakatingin sa iba pang mga bata. Mister, hindi ba dapat magpakilala ka bago tanungin ang aming mga pangalan? Tanong ni Zachary sa kanila. Ha. Tumawa ng malakas ang 2 matanda. Ako si Sean Bailey, ang matalik na kaibigan ng daddy mo. Ako si Kingsley Watts, ako ang best pal ng daddy mo. Bahagyang umawang ang mga bibig ni Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie at tinignan sila ng nanlalaki ang mga mata. Paano ang 2 nakakatuwang taong ito ay mabuting magkaibigan sa isang malaking bato ng yelo tulad ni Benjamin? Nagtaka ang mga bata, ngunit magalang pa rin silang sumagot kina Sean at Kingsley. Ako si Zachary, ang pangalawang anak. Oliver ang pangalan ko, ang pangatlong anak. Ako si Jasper, ang pang-4 na anak. Ang mga ito ay magagandang pangalan, nakangiting sabi ni Sean at tinapik ang kanilang mga ulo. Si Kingsley ay tumatango habang nakangiti. So, si Gavin ang panganay, at ikaw ay sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie. Kabanata 232. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar na masaya. Tiningnan sila ni Kingsley ng masama. Mr. Watts, hindi dapat lumampas sa paaralan ng mabubuting estudyante, sabi ni Gavin habang tinitigan ng panandaliang si Kingsley. Nagulat si Kingsley sa sinabi ni Gavin at marahang pinisil ang kanyang ilong. Akala ko ba ayaw mo sa school? Ano ang pinagkaiba? Masasabi ko lang sa principal na ilalabas na kita. Tiningnan lang siya ni Gavin at tumigil sa pakikipagtalo sa kanya. Kung magka-problema tayo, kailangan mong sabihin sa kanila na ikaw ang maglalabas sa amin,
palihim na sabi ni Zachary. Walang problema, ngumisi si Kingsley at tinawag si Robert. Napangiti si Sean nang tumingin siya sa dalawang mapaglarong bata. Gavin, di ba sabi mo papunta na si Lolo? Hindi ba dapat hintayin natin siya? Tanong ni Oliver habang nakatingin kay Gavin. Nilinggan ni Gavin ang iba sa kanila. Gusto mo bang makilala si Lolo? Pwede naman tayong umalis muna kung ayaw mo. Napatingin sina Jasper at Jessie sa kanilang mga kuya habang nag-uusap silang tatlo. Sinabi sa iyo ng lolo mo na darating siya. Nakangiting tanong ni Sean. Sinabi sa akin ng taong iyon na hindi lolo, sabi ni Gavin na may mahabang mukha. Sino ang tinutukoy mo? Tanong ni Sean. Mariing idiniin ni Gavin ang kanyang lobby at hindi umimik. He's talking about Benjamin, sabi ni Zachary habang nakatingin kay Sean. Matapos magpalitan ng tingin ng dalawang matanda, lumingon sila kay Gavin habang nakangiti, at nagtanong, anong problema? Nag-away ba kayo ng daddy mo? Oh, galit siya sa tatay niya. Gavin, ang daddy mo ang may kasalanan sa pagkakataong ito kaya huwag mo siyang patawarin ng madali. Hinikayat ni Kingsley. Pagkatapos nito, tinawagan ni Kingsley si Robert upang ipaalam sa huli na ilalabas niya ang 5 sa kanilang paaralan. Sumang-ayon si Robert sa kondisyon na kailangan silang alagaan ni Kingsley. Let's go! Pumayag na ang principal mo na magkaroon ka ng day off. Anunsyo ni Kingsley. Pero, sabi nila, darating daw si Mr. Graham. Hindi ba siya magagalit sa atin kung hindi niya sila makikita dahil kinuha natin sila? Paalala ni Sean kay Kingsley. Well, wala pa siya, di ba? Nagkibit balikat si Kingsley. Halika, mga bata, tawag niya sa kanilang 5. Hindi pa namin sinasabi sa mga guro, sabi ni Gavin at nagmamadaling pumasok sa silid-aralan. Sumunod sa kanya ang iba para kunin din ang mga bag nila. Hintayin mo kami, Mr. Watts. Kukunin natin ang mga bag natin. Okay, dahan-dahan, sagot ni Kingsley. Natatakot ako na talagang nadismaya si Gavin kay boss sa pagkakataong ito, napabuntong hininga si Sean. Hindi pa naging ganito si Gavin noong nagalit siya kay Benjamin noong nakaraan. Tumingin sa kanya si Kingsley at sinabing, sa tingin ko, hindi mapapatawad ng sinuman si boss kung sila ang nasa posisyon ni Gavin. Tingnan mo, pagkatapos malaman na hindi siya anak ni Dana at ang trauma na mayroon siya sa kanya, gayunpaman, ipinakita pa rin ni boss ang pagmamahal sa kanya. Grabe, tama ka. Kung ako sa kanya, hindi ko rin mapapatawad ang ganitong klase ng ama, nakangising sabi ni Sean. Tama, kaya dapat maturuan ng leksyon si boss sa pagkakataong ito. Galit na sabi ni Kingsley. Pero, sa tingin mo ba, may nararamdaman pa rin si boss para kay Dana? Tanong ni Sean habang nakatingin kay Kingsley. Sino ang nakakaalam? Kinagat ni Kingsley ang kanyang lobby. Sean, Kingsley, nagtatakang tanong ni Darius nang makita sila. Napalingon silang dalawa sa boses ni Darius. Hi, Mr. Graham. Nakangiting bati sa kanya ni na Kingsley at Sean. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Hindi ba kailangan mong magtrabaho? Tanong ni Darius habang nakatingin sa kanila. Ngumiti sina Sean at Kingsley. Pumunta kami dito para makita si Gavin pagkatapos naming. Marinig na bumalik siya. Dang, mas nauna kang nakarating dito kaysa sa akin. Lumapit din ako para makita siya. Nasa klase ba siya? Ngumiti si Darius. Malapit na silang lumabas, nakangiting sagot ni Sean. Nagningning ang mga mata ni Darius. Ayon, lumabas si Gavin ng kusa, kaya wala nang masabi si Benjamin. Patuloy na naghihintay sina Kingsley at Sean sa mga bata habang nakikipag-usap kay Darius. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod na nagtakbuhan palabas ng classroom bitbit ang mga bag nila sa likod. Ibinaling sa kanila ng 3 matanda sa pinangyarihan. Nagulat si Darius nang makita ang 5 Gavin. Akala niya ay may mali sa kanyang mga mata. Kabanata 233. Bakit 5 Gavin ang nakikita ko? Napakurap si Darius at kinusat ang mga mata. Kahit ilang beses kumurap, 5 Gavin pa rin ang nakita niya. Ito ay kakaiba. Napabuntong hininga sina Kingsley at Sean. Mr. Graham, walang mali sa mata mo. 5 sila pero isa lang si Gavin, sabi ni Sean habang tumatawa. Napalingon si Darius kay Sean at nagtatakang tumingin sa direksyon ng mga bata. Ano, sinasabi mo bang 5 sila? Huminto silang 5 sa harap ni Darius, at sinimulan siyang batiin ni Gavin. Lolo, hi, Lolo, inulit ni na Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie si Gavin habang binabati nila si Darius. Good boy, sino sila? Tanong ni Darius at tinapik ang ulo ni Gavin.
Yumuko siya para tignan silang lima ng dahan-dahan mula ulo hanggang paa. Lahat sila ay medyo naiiba, ngunit sila ay may parehong mukha. Mahirap paghiwalayin sila. Lolo, ito po ang mga nakababatang kapatid ko. Ito ay sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse. Si Jesse lang ang babae at ang iba sa kanila ay mga lalaki, pakilala ni Gavin sa kanila ni Darius. Kahanga-hanga, may kapatid ka pa. Masayang bulalas ni Darius at niyakap silang lahat. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga ito. Hi, Lolo. Tawag ulit ng apat sa kanya. This time, parang mas masaya sila dahil alam nila kung gaano sila kagusto ni Darius. Grabe kayong lahat, hindi man lang sinabi sa akin ng daddy mo ang tungkol sa iyo, aniya habang tinatapik ang kanilang mga ulo. Lolo, hindi pa alam ni Dad si Jesse. Kaya, mangyaring ilihim ito, okay. Napatingin si Gavin kay Darius. Sinasabi mo bang hindi alam ng daddy mo ang tungkol sa mga kapatid mo? Tanong ni Darius kay Gavin habang nakatingin sa huli. Hindi. I mean, hindi pa niya alam na babae si Jesse. Akala niya lalaki si Jesse, paliwanag ni Gavin. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas si Darius. Okay, secret natin yan. Masayang sabi niya at hinalikan si Jesse. Sa wakas ay nagkaroon na ng anak na babae ang pamilya Graham. Halika, uwi na tayo. Sabi ni Darius at tinawag ang mayordoma niya para maghanda ng pagkain para sa kanilang lahat. Tuwang-tuwa siya sa balita at tuluyang binaliwala ang katotohanang dapat nasa paaralan sila. Sinundan siya ni na Kingsley at Sean at ng mga bata pabalik sa mansyon ni Darius. Mr. Graham, dinala ni matandang Mr. Graham ang mga bata sa kanyang lugar, iniulat ni Ethan. Got it, sagot ni Benjamin. Saglit siyang sinulyapan ni Ethan bago lumabas ng opisina. Tumingin si Benjamin sa kanyang relo. Halos tanghalian na, kaya tinawagan niya si Erisa. Hello, tanong agad ni Erisa pagkakuha niya. Busy siya sa ginagawa niya. Come to my office, sabi niya. Ako, beep. Bago pa magkaroon ng pagkakataon si Erisa na tanggihan siya ay ibinabana niya ang tawag. She could tell who it was based on his tone kahit hindi niya tinitingnan ang caller ID. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, ini-save niya ang mga dokumento bago siya umakyat. Kumatok. Marahan siyang kumatok sa pintuan niya. Tinanong mo ako, Mr. Graham. Pumasok ka. Tawag niya at tumingin sa direksyon ng pinto bago niya ipinagpatuloy ang pagbabasa ng mga dokumento niya. Nang pumasok si Erisa sa silid at tumayo sa harap ng office table nito, hindi niya maiwasang mapansin ang magagandang katangian nito. Inangat niya lang ang ulo niya para tignan siya pagkatapos niyang pirmahan ang isa sa mga dokumento niya. Ano ang problema, Mr. Graham? Mabilis na tanong ni Erisa para paalalahanan siya at itago ang pagkagulat nang bigla silang magtama. May nakalimutan ka ba, Erisa? Natigilan siya sa kinauupuan at sinubukang alalahanin nang tanungin siya nito, ha? Ano ang nakalimutan ko? Ikaw ang aking babae ngayon, sabi niya. Jeez, hindi niya maalala. Aha, kaya, naguguluhan pa rin si Erisa. Baka may balak siyang gawin na hindi namin dapat ginagawa sa maghapon. Naisip niya nang tingnan niya ang ekspresyon nito. Kabanata 234. Alam ko, sabi niya bigla. Pero, hindi mo pa rin ginagampanan ang bahagi mo sa deal, di ba? Nakangiting pagpapatuloy niya. Napasubsob siya sa kanyang office chair na may malalim at nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Tanong niya. Tumingin siya sa kanya. May sinimulan na ba siyang gawin? Nakiusap na ako sa abogado ko na gawin ang kailangan niyang gawin kanina. Kung walang nangyari, madaling mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong si Dana, seryosong sabi nito habang kumakatok sa mesa. Ngayon mas mabuti na, pero, walang kasiguraduhan bago i-announce ng judges. Baka may ma-accident pa, hamon nito habang nakatingin sa kanya. Tumingin ito sa kanya saglit. Matalinong babae. Nagugutom ako. Naguguluhang tumingin sa kanya si Erisa pero hindi kumikibo. Kaya, kumain ka kung gutom ka. Bakit wala kang inutusan? Ayaw mo bang masentensyahan siya sa lalong madaling panahon? Dagdag pa niya, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Damn it, sinasadya niya. Gayunpaman, naglagay pa rin siya ng kanyang peking ngiti at sinabing, ano ang gusto mong kainin, Mr. Graham? O-order ako ng pagkain para sa iyo. Isang alon ng inis ang bumalat sa kanya nang makita ang ngiti sa mukha nito. Hindi pa ako nakakain ng kahit ano mula sa paghahatid ng pagkain. Nababaliw na si Erisa. Sinimulan niya itong isumpa sa kanyang puso.
So, gusto mo bang lumabas at kumain ng tanghalian? Magalang na tanong niya. Wala akong oras, sagot niya. She gritted her teeth sa ilalim ng ngiting iyon. Kung gayon, paano mo balak kunin ang iyong tanghalian, Mr. Graham? Dahil wala siyang gusto mula sa paghahatid ng pagkain at ayaw niyang lumabas. Ano ang gusto mong kainin? I'll ask the kitchen to prepare it for you, suhestyon niya kaagad pagkatapos na pumasok sa isip niya ang ideya. May cafeteria sa kumpanya, you make it, sabi niya habang mabilis na sumulyap sa kanya. Napatulala si Erisa, pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mukha. Mr. Graham, nagtatrabaho din po ako. Paano ako magkakaroon ng oras upang magluto para sa iyo ngayon? Pwede ba kitang ipagluto pag uwi natin? So, ganyan ang ugali mo kapag pinagsisilbihan mo ako, ha? May pinaluto lang ako sa iyo at binibigyan mo ako ng excuses. Malamig na tinignan siya ni Benjamin. Anong kalokohan mo? Saway niya sa puso niya. Okay, ano ang gusto mong makuha, Mr. Graham? Gumawa ka ng bagay na magaling ka, sabi niya at mabilis na tumingin sa kanya. Kung patuloy ko siyang iistorbo, sisabog na siya. Okay, mangyaring maghintay, Mr. Graham. I'll go and prepare your meal in the cafeteria now, sabi niya at naglakad na papuntang cafeteria. Thank goodness hindi siya nag-request ng kahit anong gourmet dishes. May maliit na kusina sa itaas. Sabihin mo lang sa mga staff kung ano ang kailangan mo at ilalabas nila ito para sa iyo, he added. May kusina sa itaas, siya ay baliw na mayaman. Lumingon siya sa direksyon niya at sinalubong ang mga mata niya. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na magluto sa lugar ng opisina, sabi niya. Sa tingin ko ay hindi niya magugustuhan kung amoy luto ang buong lugar pagkatapos kong matapos. Magluluto ka dito araw-araw simula ngayon, dagdag niya. Ngumiti ito sa kanya at lumingon. The moment she had her back on him, ang ngiti niya ay agad na napalitan ng mabangis na ekspresyon na para bang gusto siyang kagatin. Benjamin Graham, hindi ka ba maaaring maging masama? Bakit mo ako gustong pahirapan ng ganito sa oras ng trabaho ko? Umalis siya sa opisina ng CEO at hinanap si Ethan. Nang makarating siya sa maliit na kusina ay mabilis niyang tinignan ito at nakita na lamang niya na halos wala na itong laman. Ang tanging bagay sa kusina ay ilang kape at isang kompletong hanay ng mga kagamitan sa Kalan. Miss York, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka. Hihilingin ko sa mga tauhan ng kusina na ipadala ang mga gamit sa iyo, sabi ni Ethan. Naawa siya sa kanya. Ang kasinang ito ay hindi pa nagagamit dati, maliban sa karaniwang ginagamit namin ito upang gumawa ng kape o tsaa. Manam, please get them to bring some plates, bowls, utensils, and some spices, sabi niya habang iniisip kung ano ang dapat niyang iluto para kay Benjamin. Napansin ni Ethan ang lahat ng sinabi niya at tinawag ang staff ng kusina. Sa loob ng ilang minuto, dinala ng mga tauhan sa kusina ang lahat ng hinihiling niya. May dala pa silang spaghetti. Ang kulang na lang ay ang mga sangkap. Susundan kita sa main kitchen para tingnan kung anong mga sangkap ang mayroon ka doon, sabi niya at sinundan sila sa cafeteria. Kabanata 235. Dinala siya ng chef sa kusina, at tiningnan niya ang mga sangkap. Lahat ng ito ay mga sangkap na karaniwan naming ginagamit sa cafeteria, at lahat ng ito ay sariwang ipinapadala sa amin tuwing umaga. Mayroon ding ilang isda, hipon, at ilang iba pang uri ng pagkaing dagat. Ngunit kung nais ni Mr. Graham na kumain ng anumang bagay na wala tayo dito, maaari tayong kumuha ng isang tao na magpadala din sa kanila, paliwanag ng chef. Naningkit ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng chef. May nato ka ba? Napatulala ang chef. Tumingin siya sa kanya at tinanong upang kumpirmahin, gusto ni Mr. Graham na kumain yan. Oo, meron ka ba nila? Well, hindi namin gagawin, ngunit maaari naming hilingin sa isang tao na magpadala ng ilan. Natarante ang chef dahil sa pagkakaalam niya, hindi talaga gusto ni Benjamin ang mga pagkain na ganoon. Pagkatapos, mangyaring maghanda ng ilang at dalhin ito para sa akin, sabi niya nang nakangiti. Tapos na, gagawa ako ng Japanese food para kay Benjamin. Okay, I'll ask someone to send some over, sabi niya at tinawagan ng supplier. Maaabot ito sa loob ng halos 10 minuto, patuloy niya. Salamat, sabi niya sa chef at kumuha ng mga gulay at ilan pang sangkap sa itaas. Nang matapos siyang maghugas ng mga gulay at gumawa ng kanin, pinapunta ng staff si Nato. Nanatili siyang mag-isa sa maliit na kusina para ihanda ang tanghalian ni Benjamin. Makalipas ang kalahating oras,
napuno ang buong palapag ng masarap na amoy ng pagkain. Hindi napigilan ni Ethan na huminga ng malalim at na-curious kung ano ang niluluto ni Erisa. Palihim siyang naglakad palapit sa lugar ng kalan para tingnan kung ano ang niluluto nito, at nakita niyang nagluluto ito ng kanin at... Ano ba yan? Ano ito? Tanong niya habang nanginginig nang makita ang malagkit na texture ng natto. It's natto, natatawang sagot niya at kumain. Ma'am, masarap. Mabilis na tumakbo si Ethan. Hindi nakaimik si Erisa at tumawa. Hindi niya alam kung ano ang kulang sa kanya. Ang mga ito ay wala sa mundo, alam mo ba? Wala siyang pakialam kung saan nanggaling ang natto, ang mahalaga ay nakuha niya ang kailangan niya sa paggawa ng ulam. Nalungkot si Ethan nang makita ang ulam at naawa kay Benjamin. Nang mag-12:30 na, halos handa na si Erisa at pinuntahan si Benjamin. Mr. Graham, handa na ang iyong tanghalian. Gusto mo bang kainin ito sa iyong opisina o sa labas? Tanong niya. Nagningning ang mga mata ni Benjamin nang iyangat niya ang kanyang ulo upang makitang nakatali ang kanyang buhok at naka-apron. Dalhin mo dito, sabi niya. Okay, sagot niya at pumunta sa kusina para dalhin ang lahat ng pinggan at ilagay sa dining table malapit. Na-curious si Benjamin sa ginawa niya, kaya sinundan niya ito. May isang bowl ng parang miso soup, isang plato ng fried rice na may beans, isang plato ng gulay at may pinirito. Matalino si Erisa na iprito ang natto para hindi makita ni Benjamin kung ano iyon. Pati yung natto na nakita ni Ethan kanina ay hindi yung finished product. Kaya naman nakikita pa rin niya ang hitsura nito. Ano ang mga ito? Tanong ni Benjamin at umayos ng upo. Ma'am, ang mga amoy na ito at mukhang maganda rin. Kumuha siya ng kanin at inilagay sa harap niya kasama ang mga kagamitan. Subukan mo ito, nakangiting sabi niya. Benjamin, handa ka para sa isang natto feast ngayon. Tumingin si Benjamin sa kanya at may kutob siya na baka may iniisip siya. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at kumagat ng isang bagay mula sa mangkok na tila miso soup. Kumikislap agad ang mga mata niya nang matikman niya iyon. Ito ay masarap at may malakas na lasa ng beans sa loob nito. Paano ito? Nakangiting tanong niya. Tumingin siya sa kanya. Nag-o-overthink ba ako sa mga bagay-bagay? Wala naman siguro siyang ginawa sa ulam kong. Tutuusin, hindi masama. Sagot niya, tama, ito ang aking pinakamasarap na ulam. Tumawa siya, ano ito? Tanong niya habang kinakagat ulit ang natto. Ito ay medyo maganda, ano sa tingin mo? Umupo siya at tumingin sa kanya ng nakangiti. Hindi pa rin niya ito makilala. Well, ito ay lasa ng beans. Humajejek siya, subukan ang iba at tingnan kung magaling sila. Hindi pa rin niya alam kung ano ang pinagkakaabalahan nito kahit na sinilip siya. Kabanata 236. Patuloy niyang sinubukan ang iba pang mga pagkain, at naisip niyang lahat ng mga ito ay masarap. Hindi ko alam na magaling ka pala magluto. Nagulat siya sa talento nito. Manam, ang paghiling sa kanya na gawin ang aking tanghalian ay isang matalinong desisyon. Kumain ka pa, masayang sabi nito pagkatapos siyang purihin. Kinuha niya ang mga gamit niya at naglagay pa ng natto sa plato niya. Mr. Graham, kumain ka pa habang mainit. Hindi kasing sarap ang pagkain kapag malamig. Tiningnan niya ang mga galaw nito at nagpatuloy lang sa pagkain pagkaraan ng ilang sandali. Anong mga sangkap ang ginagamit mo sa paggawa nito? Siya, kumain ka muna, nakangiting sabi niya. Kumikislap ang kanyang mga mata. Siguradong may gagawin siya. Well, hindi mahalaga. Kumain ka na rin, walang pakialam niyang sabi. Ayos lang. Kain ka muna, magalang na sabi nito sabay ngiti. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at nagpatuloy sa pagkain. Sa totoo lang, bagay sa gana niya ang pagkain kaya hindi na niya ito masyadong pinag-isipan. Matapos niyang makita na nagsimula na itong kumain ng kanin, tinanong niya ito, Mr. Graham, hindi ka ba interesado sa pangunahing sangkap ng mga pagkaing ito? Patuloy siya sa pagngisi sa kanya. Nagtaas siya ng kilay at nanatiling nakalakang tingin sa mukha niya. Sabihin mo sa akin, sabi niya. Nilinis niya ang kanyang lalamunan mula sa kaunting pagkakasala at sinabing, lahat ito ay gawa sa natto. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Benjamin sa narinig. Kakaiba ang naramdaman ni Erisa na hindi siya mukhang naiinis dito. Hindi ba niya alam kung ano iyon o nagpapanggap siyang kalmado? Sinubukan niyang takutin muli. Alam mo, natto, malagkit, mabahong natto. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa umaasang mukha nito at muling sinulyapan ang mga pagkaing iyon. Well, hindi naman talaga nakakadiri o nakakatakot sa akin. Sinusubukan ba niyang gamitin si natto para takutin ako? Wow!
Talagang kamangha-mangha ka sa paggawa ng napakaraming iba't ibang pagkain mula sa natto lang. Nakikita ko ang effort na ginawa mo para maihanda ang tanghalian ko, papuri nito sa kanya. Anong nangyari kanina? Hindi ba dapat nagmamadali siyang pumunta sa washroom para alisin sa sistema niya ang lahat ng kinain niya dahil naiinis siya rito? Mukha siyang hindi nasisiyahan nang makita ang kalmadong mukha nito. Maghintay hanggang makita mo kung ano ang hitsura nila. Mabilis niyang hinanap ang mga larawan ni Natto at ipinakita sa kanya. Mr. Graham, kakainin mo lang ito, sabi niya. Tiningnan niya ang larawan at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kanyang kinain. Sa sandaling iyon, muntik na siyang mabusalan, ngunit napigilan niya ang nararamdaman. Pinandilatan siya nito. Erisa, humihingi ka ba ng kamatayan? Bumilis ang tibok ng puso niya sa titig nito at sinubukang magpaliwanag. Mr. Graham, napakasustansya at ligtas silang kainin. Bukod pa rito, mataas ang mga ito sa protina at mababa sa taba. Di ba sabi mo magaling sila kanina? Halos hindi ka makakakuha ng ganoong magandang kalidad na natto kahit saan, alam mo ba? First time kong magluto para sa iyo, kaya it's a given na dapat kong ipakita ang aking sinseridad sa pamamagitan ng mga pagkaing ito. Mangyaring huwag sa muka, malaking sayang kung gagawin mo. Tawa siya ng tawa sa isip niya nang tingnan niya ang mukha nito. Tingnan natin kung maglakas loob ka na boss ako para ipagluto ka sa susunod. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at lumayo sa hapagkainan. Mr. Graham, marami pa silang natitira. Sigurado ka bang ayaw mo nang kainin ang mga ito? Hindi niya ito pinansin at nagtungo sa kanyang silid pahingahan. Tinakpan niya ang bibig niya at humajejek. Nasusuka siya ngayon, di ba? Tiningnan niya ang mga natira at hinukay. Manam, masarap. Oh, lalo na't masarap. Ang pinirito. Nang masayang kumakain ay bumalik si Benjamin. Nakatingin ito sa kanya habang ngumunguya ng pagkain. Madilim pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat niya. Kinuha niya ang mga gamit niya at nagpatuloy sa pagkain. Napakurap si Erisa nang makita iyon at sumama ang pakiramdam niya. Hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili na kainin ito, paalala niya sa kanya. Kabanata 237. Siya, manahimik ka kapag kumakain ka, bulyon ito sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Ang sarap talaga ng mga ito actually, basta hindi ko iniisip yung mga pictures at yung description. Gusto niyang samuka nang pumunta siya sa washroom kanina, pero walang lumalabas. Wala ni isa sa mga ito ang nakaapekto sa kanya maliban sa mga larawan ni Natto na nababalutan ng malapot na puting betik na parang napakakapal na sapot ng gagamba. Ew, grabe yan. Siguradong inaabangan niya kung gaano ako katikat. Hindi ako isang taong madaling matakot, okay. Nakina ako ng ibang insekto dati noong nasa field operation ako. The moment he saw how happy she looked while eating the natto, nabawasan ang galit niya. Laking gulat ni Erisa nang makitang tila na in love siya sa ulam imbes na maapektuhan sa mga larawan. Hindi mo ba naiisip na nakakadiri sila? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Nagulat siya, at agad siyang tumigil sa pagsasalita. Kaya lang, tinapos niya ang pritong natto sa harap niya. Ang natira na lang ay ang sopas at gulay na kinain niya kanina. Ibinaba niya ang mga gamit at matikas na pinunasan ng tisyo ang bibig. Nang bumangon siya, tinapik niya ang kanyang ulo at sinabing, siguraduhing maglinis ka. Nagulat si Erisa at tumingin sa kanya na nakabuka ang bibig habang naglalakad patungo sa kanyang mesa at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ano? Hindi ba talaga siya naiinis dito? Napaawang ang bibig niya nang ipagpatuloy niya ang pagtatrabaho nang hindi nagpupunta sa banyo pagkaraan ng ilang oras. Lumingon siya sa hapagkainan at ipinagpatuloy ang pagkain ng hindi pa natatapos na mga pinggan. Medyo gutom pa siya. Sumulyap si Benjamin sa kanya at ngumisi. Ito ay wala. Nang pumasok si Ethan para magsumbong kay Benjamin at napansin niyang nakangiti ang huli, agad siyang na-goosebumps. Ay hindi. Sino ang mahihirapan sa oras na ito? Nang mapansin niya ang titig ni Benjamin kay Erisa ay naawa siya rito. Miss York, matapang ka talaga. Hindi ako makapaniwala na pinakain mo si Mr. Graham Natto. Naawa rin siya kay Benjamin, ngunit nang lingunin niya si Benjamin at nagtama ang kanilang mga mata, kinilig na naman siya. Mr. Graham, kumain ka na ba ng tanghalian? Maaari kong hilingin sa kusina na gumawa ng isang bagay at ipadala ito, sabi niya. Busog na ako, sagot ni Benjamin. Tumingin sa kanya si Ethan na may kakaibang ekspresyon. Busog siya. Anong nakin mo? Maingat na tanong ni Ethan.
Sinaman siya ng tingin ni Benjamin ngunit hindi siya sinagot. Spit it out, sabi ni Benjamin sa tono ng babala. Diyos ko, kinain talaga ni Mr. Graham ang mga iyon. Mr. Graham, ang BroadLife Group ay narito sa paligid ng 130th, sabi ni Ethan. Okay, umayos ka at ihanda mo ang meeting room, utos ni Benjamin. Okay, narito rin ang ilang mga dokumento na nangangailangan ng iyong lagda, Mr. Graham. Naglagay si Ethan ng ilang dokumento at binuksan ito sa harap ni Benjamin. Tiningnan lang ni Benjamin ang dokumento saglit at pumirma ng hindi pinag-uusapan ang lahat. Laking gulat ni Ethan nang makitang hindi na idinaan ni Benjamin ang mga dokumento. Hindi ba siya natatakot na baka masira ako? Ay, pinagkakatiwalaan niya ako. Pakiramdam ko mahal ako. Dahil matagal nang kilala ni Ethan si Benjamin at nagtrabaho siya para sa huli, pakiramdam niya ay napakaganda ng mood ni Benjamin. Patuloy niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Benjamin habang tinutulungan niyang isantabi ang mga pinirmahang dokumento. Hindi kaya good mood siya dahil puno ang tummy niya. O dahil ba kay Miss York? Mr. Frank, bigla siyang tinawag ni Erisa. Oo, Miss York. Lumingon sa kanya si Ethan at sumagot. Kumain ka na ba ng tanghalian? Gusto mo bang magkaroon ng ilan kung wala ka pa? Marami pa tayong pagkain na natitira, she said with bimang. Ice. Pilit nang umiti si Ethan sa kabila ng awkwardness. Naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa likuran. Ayos lang, Miss York. Mamaya na lang ako kakain sa cafeteria, sagot niya. Okay, tatapusin ko na to, nakangiting sagot niya at nagpatuloy sa pagkain. Sinasadya niya yun, di ba? Hindi niya ba nakita kung gaano ako naiinis sa pagtingin ko lang dito kanina? Nang masalubong niya ang nagyayelong tingin ni Benjamin, isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugad, at hindi niya namamalayan na tumayo ng tuwid. Kabanata 238. Mr. Graham, may ilan pang mga dokumento na nangangailangan ng iyong lagda, maingat na paalala ni Ethan kay Benjamin sa kabila ng lamig na kanyang nararamdaman. Iwan mo sila dito, pipirmahan ko sila mamaya, sagot ni Benjamin habang nakatitig kay Ethan. Halika na, maayos naman ang takbo kanina. May mood swings siya na parang babae. Hindi ba siya madaling magselos? Inayos ni Ethan ang sarili sa pagtitig ni Benjamin at kinuha ang mga aprobadong dokumento palabas ng silid. Mabilis siyang nakatakas sa kwarto dahil alam niyang mas magiging magulo ang mga pangyayari kung mananatili siya. Napangisi si Erisa sa kanyang puso nang makita kung paano nagbold si Ethan. Sinadya niya iyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kadrama ang itsura niya. Magaling si Nato, okay. Lahat ng nakasubok nito ay sasang-ayon. Maaaring nakakainis ang itsura nila, pero ang galing talaga nila. Sa wakas, natapos na niya ang lahat at nakaramdam siya ng kaunting palaman. Nagpahinga muna siya saglit bago nagsimulang maglinis. Nang ilabas na niya ang mga plato at mangkok, tumingin siya sa direksyon ni Benjamin at nakita niyang may mali. Anong meron sa kanya? Nanlalaki ang mata niyang tinitigan ito nang makita ang pamumula ng mukha nito. Mabilis siyang naglakad palapit sa kanya upang tingnang mabuti at sinabi dahil sa gulat, Benjamin, ang mukha mo. May mga red patches siya sa mukha at leeg. Obvious naman na allergic reaction siya. Ano, tumingin siya sa kanya, napalunok siya, hindi kaya siya mismo ang nakakaalam nito. Mukhang nagkakaroon ka ng allergic reaction, sabi niya. Allergic. Natigilan si Benjamin saglit bago niya hinawakan ang mukha niya at naramdaman ang init sa pisngi niya. No wonder medyo malabo ang paningin ko kanina. Mabilis siyang bumangon, naglakad papunta sa lounge, at pinagmasdan ang sarili sa salamin para makitang may mga patak ng pula sa kanyang buong mukha at hanggang sa kanyang leeg. Pagkatapos noon, hinubad niya ang botones ng sando niya at nakita niyang punong-puno ng makati, mapupulang pantal ang katawan niya. Dapat mong tingnan kung mayroon kang pantal sa iyong katawan, paalala niya sa kanya sa pintuan. Diyos ko, dapat dahil sa Nato. Okay naman siya nung kumakain siya kanina. Hindi ko alam na magkaka-allergy pala siya. Medyo mabagal ang pagdating nito. Hindi niya maiwasang makonsensya. Dadalhin kita sa ospital. Agad niyang sabi nang makita ang mga pulang patlang sa katawan nito. Oh, aking Diyos, sobrang seryoso. Mabilis niyang inilapag ang mga mangkok at plato sa kanyang mesa bago siya pumasok para tulungan siyang makalabas. Kumunat ang noo ni Benjamin at naglabas ng malamig na aura. Sinasadya mo ba iyon? Hoy, inosente ako. Gusto lang kitang takutin, hindi para bigyan ka ng allergy. Hindi ko alam na allergic ka pala sa Nato. Hindi ka pa ba nakakain nito? Hindi mo ba alam na allergic ka dyan?
Tanong niya habang nakahawak sa kanya. Sino naman ang kakain yan? Sambit niya, hindi pa niya nakakain ang bagay na iyon. Pasensya na, punta na tayo sa ospital. Sabi ni Erisa, takot na takot siya sa galit na hitsura nito at sa mga pulang tagpi sa katawan nito. Dapat talaga magpa-injection siya sa ospital. Kaya, nakuha ni Gavin ang kanyang allergy mula sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba komportable kahit saan o nilalagnat? May kasalanang tanong nito sa kanya at hinawakan ang noo nito gamit ang likod ng palad nito. Namilog ang mga mata ni Benjamin nang maramdaman ang malamig at komportableng pakiramdam. Gayunpaman, ang pakiramdam ay umalis kaagad nang dumating ito. Mabilis niyang hinawakan ang sariling noo. I think you're burning up, sabi niya. Ginoong Graham. Tumawag si Ethan pagpasok niya sa opisina para ipaalam kay Benjamin ang tungkol sa meeting. Nang makita niya ang hitsura ni Benjamin, labas din siyang nabigla. Mr. Graham, ano ang problema? Tinulungan siya ni Erisa na makapasok sa elevator. May allergic reaction siya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital ngayon. Okay, ako na ang mag-aayos ng ride mo. Agad na sabi ni Ethan. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa gulat. Manatili ka rito at pangasiwaan ang pulong para sa akin. Sumulyap sa kanya si Benjamin at inutusan siya sa malalim na boses. Oo, Mr. Graham. Miss York, please take good care of him. Aniya kay Erisa, at mas gamaan ang pakiramdam niya nang nasa tabi ito ni Benjamin. Kabanata 239. Okay, tumango si Erisa. She would have took good care of him kahit hindi siya hilingin ni Ethan dahil kasalanan niya kung bakit naging ganito ang lahat. Pumasok na silang dalawa sa elevator. Tumingin sa kanya si Erisa na may pag-aalala, at binalik niya ang tingin sa kanya. Agad niyang iniwas ang mga mata nito at nagtanong, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ano sa tingin mo? Sagot niya sa masungit na tono dahil masama talaga ang pakiramdam niya. I'm so sorry, hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang na allergic ka sa natto, hindi na kita pinagluto. Sabi niya pagkatapos niyang ilapat ang lobby niya. Gusto lang kitang takutin, pero hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ngumuso si Benjamin at talagang hindi siya komportable dahil sa pangangati sa buong katawan. Hinailan niya ang necktie niya. Kung hindi ka komportable, dapat mong tanggalin ito, sabi niya habang inaabot ang necktie nito nang mapagtanto niya kung ano ang ginagawa nito. Habang inaabot niya ang leeg nito, dumampi ang malamig na daliri nito sa balat niya. Agad na nagdilim ang kanyang mga mata, at hinawakan niya ang kamay nito sa kanyang leeg upang pakalmayan ang discomfort na kanyang nararamdaman. Hindi nakaimik si Erisa, namula ang mukha niya nang tingnan niya ang ekspresyon nito. Bakit siya kumikilos ng mataas kapag siya ay may reaksyong alergy? Pagkabukas ng pinto ng elevator ay tinabi siya nito at mabilis na lumabas. Ilang saglit na pasuray-suray si Erisa bago ito mabilis na hinabol. Nang gusto niyang abutin at suportahan siya, pinandilatan siya nito. Bilang tugon, binawi niya ang kamay niya. Hindi ako baldado. Hehe, nag-aalala lang ako sa iyo, sabi niya sabay tawa ng nakakaloko. Ngumuso si Benjamin at mabilis na sumakay sa kotse. Nang makita ng mga security guard sa entrance ang hitsura ni Benjamin, mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Magpanggap ka na wala kang nakita. Walang makakarinig tungkol dito. Binalaan sila ni Erisa nang dumaan siya. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kotse ng mabilis hanggat maaari at hiniling sa driver na magmaneho papunta sa ospital. Lalong lumala ang discomfort ni Benjamin. Lalong uminit ang buong katawan niya. Maliban doon ay mas nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya dahil hindi niya kayang gasgas ang mga bahaging nakati sa paligid niya. Pinabilis ni Erisa ang driver nang mapansin niyang sumama ang pakiramdam ni Benjamin. Sinubukan niyang aliwin siya. Pagtiisan mo pa ng kaunti. Malapit na tayong makarating. Nang mapansin niya ang mga butil ng pawis sa kanyang ulo at kung paano naging mabilis ang kanyang paghinga, natarante siya. Anong problema, Benjamin? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang pilit na pinipigilan ang discomfort na nararamdaman. Kumalabog ang mga ugat sa kanyang noo. Please drive faster, nanginginig niyang sabi nang makita ang hitsura nito. Nakita ng driver ang nangyayari at mariing idiniin ang accelerator. Sinubukan niyang panasan ang malamig na pawis sa noo nito, ngunit sa sumunod na sandali, nahimiti si Benjamin sa kanyang mga bisig. Benjamin, pakiusap huwag mo akong takutin. Sinubukan niya itong gisingin sa pamamagitan ng pagkurot sa mga daliri nito. Buti na lang at malapit lang ang ospital.
Ilang minuto lang ay nakarating na sila doon. Nang makarating sila sa ospital, agad na ipinadala si Benjamin sa emergency room. Doktor, kumain siya ng maraming nato at nagkaroon ng allergic reaction, sabi ni Erisa sa doktor habang sinusundan sila sa emergency room. Please wait here, sabi ng doktor sa kanya bago niya itinulak si Benjamin sa emergency room. Sa sandaling nagsara ang pinto ng emergency room, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay upang ipagdasal si Benjamin. Benjamin, maging okay ka. O Diyos, paano naging ganito ang mga bagay? Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Erisa. Miss York, uminom ka ng tubig. Huwag kang mag-alala, magiging okay din si Mr. Graham, sabi ng bodyguard at binigyan siya ng isang basong tubig. Salamat, sagot niya at kinuha iyon. Uminom siya ng ilang subo at mahigpit na humawak sa baso habang matamang nakatitig sa pintuan ng emergency room. May nangyari na bang ganito dati? Tanong niya. Hindi pa ito naranasan ni Mr. Graham, sagot ng bodyguard. Bagamat nabigla siya, mukhang mas kalmado siya kaysa sa kanya. Nabalot siya ng guilt. Paano ako magiging pabaya? May mga taong allergic sa mga pagkain ganyan. Bakit hindi ko naisip yon? Benjamin, kailangan mong malampasan ito. Kapag magaling ka na, maibabalik mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Dahil hindi niya alam kung ano ang sitwasyon sa loob ng emergency room, hindi mapakali ni Erisa ang sarili. Hanggat nasa emergency room pa siya, walang paraan para manatiling kalmado siya. Nanginginig niyang kinuha ang phone niya nang tumawag si Ethan. Kamusta na si Mr. Graham? Seryoso ba? Kabanata 240. Nasa emergency room siya, sagot niya na nakakunot ang noo. Siya ay patay na nag-aalala. Sa emergency room. Anong nangyari? Mangyaring sabihin sa akin ang lahat, Miss York. Hindi pa ba siya nakabalik sa opisina? Bakit kailangan niyang pumunta sa emergency room dahil sa allergic reaction? Mukha namang okay siya kanina, nagmamadaling sabi ni Ethan. Nahimiti siya noong nasa kotse tayo, sagot niya sa tonong guilty. Gayunpaman, si Ethan ay kailangang dumalo sa isang pulong ngayon. Miss York, may nakapansin ba sa nangyari sa balat ni Mr. Graham? Tanong ni Ethan. Kung sino man ang kumuha ng larawan ng estado ni Benjamin at mag-upload ng larawan sa social media, babagsak ang shares ng kumpanya. Hindi naman siguro. Ang mga doktor at nurse lang ang nakakita sa kanya, sagot ni Erisa pagkatapos mag-isip. Iyan ay isang kaluwagan. Mangyaring alagaan si Mr. Graham sa ospital sa ngayon at i-update mo ako sa kanyang kalagayan paminsan-minsan, lalo na kung may mangyari sa kanya, sabi ni Ethan. Okay, I will. Sagot niya habang nakakuyom ang kamao. Matapos makuha ni Ethan ang pangalan ng ospital mula kay Erisa, mabilis niyang tinawagan ang direktor upang matiyak na si Benjamin ay inaalagaan ng pinakamahusay na mga doktor ng ospital. Nang matapos niya iyon ay tinawagan niya si Sean. Nagulat si Sean nang malaman niyang nahimiti si Benjamin sa sasakyan. Okay, calm down. I'm heading there now. Sabi niya kay Ethan. Anong nangyari? Tanong ni Kingsley nang mapansin niyang nagbago ang ekspresyon ni Sean. Wala lang. Isa lang yan sa mga pasyente ko. Mr. Graham, I've got to deal with some matters, so I'll take my leave, aniya at umalis pagkatapos magpaalam kay Darius. Pinaikit ni Kingsley ang kanyang mga mata at sinundan si Sean palabas dahil kadalasan ay hindi magiging ganito kagulo ang huli kong isa lang itong normal na pasyente. Sino iyon? Tanong niya. Napatingin si Sean sa likod niya. Nang masiguro niyang walang ibang tao, sinabi niya kay Kingsley sa mahinang boses. Si Benjamin pala, ngayon lang siya nahimete. Ano, bakit siya nawala ng malay? Nagiba ang ekspresyon ni Kingsley, at nag-aalala siyang nagtanong. Sa tingin ko napunta siya sa anaphylactic shock pagkatapos kumain ng isang bagay, sagot ni Sean. Gustong magmaneho ni Sean, ngunit nauna sa kanya si Kingsley sa driver's seat. Ako na ang magdadrive, sabi ni Kingsley. With that, sumakay na si Sean sa passenger seat, at nagmadali silang dalawa papunta sa ospital. Samantala, may ilang matataas na doktor na sumugod sa emergency room kung saan naroon si Benjamin. Patuloy ang pagtibok ng puso ni Erisa, at pinagpapawisan ang kanyang mga palad nang makita iyon. Huwag kang mag-alala, Miss York. I'm sure na tinawagan ni Mr. Frank ang director ng ospital para tulungan ang mga specialist nila kay Mr. Graham, pang-aaliw sa kanya ng bodyguard nang makita ang hitsura nito. Oh, sagot niya at nag-aalalang tumingin sa direksyon ng emergency room. Kahit anong pilit niya, hindi niya mapigil ang mag-alala. Benjamin, mangyaring maging okay. Ang mga bata ay nagsimula pa lamang na magpainit sa iyo.
Kailangan mong malampasan ito para sa kanilang kapakanan. Mahigit 10 minuto ang lumipas, at nagpatuloy siya sa paghihintay. Gayunpaman, hindi pa lumalabas si Benjamin. Para sa kanya, ang mga minuto ay parang mga taon. Bakit hindi pa siya lumalabas? Erisa, nagtatakang tanong ni Kingsley nang makita siya. Tumango siya sa kanila at nagtanong, anong ginagawa niyo dito? Sinabi sa akin ni Ethan na hinimitay si Benjamin at tinanong ako kung kumusta na, sagot ni Sean habang nakatingin sa kanya. Wow, ang ganda ng mama ni Gavin. Sinabi niya sa kanila ang nangyari. Nasa loob pa siya, masyado siyang kumain ng nato kanina, at nag-iinit ang katawan niya. Noong papunta kami rito, pero hindi nagtagal ay nahimitay siya. Huwag kang mag-alala, magiging okay din. I'll go and take a look. Pagtitiwala ni Sean sa kanya at kumatok sa emergency door. Mukhang galit ang nurse na nagbukas ng pinto. Anong meron sa lahat ng Noy? Oh, Dr. Bailey. Papasukin mo ako, sabi ni Sean. Hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakikita ng sarili niyang mga mata si Benjamin. Hindi siya nang ahas na pigilan ng nurse, at isinara niya ang pinto pagkatapos ipasok si Sean sa emergency room. Kinapa ni Erisa ang kanyang leeg upang makita kung ano ang nangyayari sa loob ng silid. Ang tanging nakita niya ay isang grupo ng mga doktor at nurse na nagtipon sa paligid, ngunit hindi niya makita si Benjamin. Huwag kang masyadong kabahan. Si Benjamin ay isang mandirigma. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Inalo siya ni Kingsley nang makita niya kung gaano siya nag-aalala. Kahit na sinabi niya iyon sa kanya, siya mismo ay nag-aalala.